Okay. So today we're gonna discuss chapter 1, Introduction to Taxation. So our topic for the entire semester is all about income taxation. Of course, income taxation from the word itself, no? Ito yung tax doon sa ating income. When you say income, ito yung kita natin. So from whatever sources, possible na masubject yung income natin na yan sa income tax, no? But we have to introduce first what is taxation. Okay, so ayun yung chapter 1. So ito yung mga objectives natin for this chapter, no? Yung concept, lifeblood, theories of cost allocation, inherent power of state, scope of the taxation power, limitation, stages, concept. So ito lahat yung i-discuss natin for this chapter. Of course, we have to start with taxation. So what is taxation? Taxation may be defined as a state power. State power, ibig sabihin, meron talagang kapangyarihan, merong kamal na bakay si government, no, para tayo ay i-tax. So wala tayong magagawa doon. Maswerte ka kung yung government mo o yung country na kung saan ka located is walang tax. But of course, worldwide, no, hindi pwedeng walang tax. So may power yung gobyerno natin na mag-tax, no? Number 2, it is a legislative process. It means kailangan dumaan pa rin yan sa proseso. Hindi naman right away makakapag-tax si government. So kailangan muna natin magkaroon ng law to implement what is on that law. Okay? It is a mode of cost distribution. Cost distribution because ito yung one of the things, one of the way para makakolekta ng income si government. Oh. Actually, yung tax is part of the revenue of the government. So hindi lang naman primarily, no? Hindi lang naman solely ang source of income ni government is tax, no? Pero ito yung primary source of income. Buti pa si Shopee nagre-remind, no? Diba? Hindi niya ako nakakalimutan. Okay, so yun nga, si government is ito yung way niya para makakolekta ng pera. So this is part of revenue. So ito yung taxation. To be in short, it's a state power and there's a legal process and a mode of cost distribution. So that's what taxation means. Okay? So next slide tayo. So tax table. If you can see on the tax table, ito yung actually ito yung 2022, no? Almost the same lang sila ng 2023. But I want you to emphasize, no? So ano ba yung nakita nyo dito sa table na to? So if you notice, no? If you notice, no, dito sa table natin, tingnan natin ha, i-discuss natin, no? So habang okay, ito yung income mo, 250,000 below. Ibig sabihin, yung first 250,000 mo na income for the taxable year, ang tax na babayaran niya is nasa right side. So it means it's zero. So ibig sabihin, wala kang babayaran tax. Diba? So kung kumikita ka ng, sumisweldo ka ng 20,833 siguro in 1 month, for that 12-month period, wala kang babayaran tax. Diba? So above 250 up to 400, ang babayaran mo is 20% of the excess up to 50. So kailangan mo i-deduct, kumari 400,000 yan. Diba? I-deduct mo yung 250. Diba? So 150 times 20%. So ganun gamitin yung table na yan. So 150 times 20%. Okay? So hanggang umabot tayo sa pinakamataas, no, above 8 million. So napakasarap siguro, no, kapag kumikita ka ng 8 million sa isang taon, no. And then yung tax is 2.41 and then 35% of the excess of over 8 million. So what did you notice, no, dun sa ating income tax table? So habang lumalaki yung income mo, lumalaki din yung tax na babayaran mo. Okay. Elaine, question. Ikaw ba, kung ikaw yung tatanungin ko, saan mo gustong matax dito? Doon sa pinakamataas? Doon sa 8 million o doon sa pinakamataas, pinakamababa na 250,000 and below? Elaine? Hello po. Yes. Sa pinakababa po, Bakit? Yung wala kang babayaran? yung wala pong, Sure ka? Sabi ni Elaine, doon daw siya sa sir, sorry pinakamababa. po, maingay po. Oo, pesta ba sa inyo? Pauwi pa lang po galing school, sir. Ay, may online kayo? Ay, may face-to-face kayo? Wala naman, di ba? Opo, may face. Okay. Sabi ni Elaine, doon daw siya sa pinakamababa, 250 and below.
How about you, John Paul Castro, ikaw? Saan mo gustong pipiliin? Dun sa taas na 250 and below, dun sa pinaka mataas na 8 million pataas? Kumari, 8 may million pataas, sir. Bakit? Bakit? Sir, mas malaki yung kita doon, sir. Di ba? Okay. So, wala namang mali dun sa idea natin. So, kung titingnan mo pa rin, di ba? At the end of the day, kung above 8 million ang pipiliin mo, may matitira pa rin sa yung almost 5 million pesos, di ba? Siguro ang thinking lang ni Elaine, ayaw niyang matax, di ba? Pero syempre dun sa above 8 million, still meron ka pa rin million na pera, no? Pero yun nga, ang point lang dito guys, no, habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax mo. So which is indicator na lumalaki yung income mo. So siguro initially, no, hindi ko na siya iti-take against me na lumalaki yung tax ko kasi lumalaki yung income ko. Pero syempre siguro ang nakikita ko lang dito, kasi kaya even yung mga taxpayer, yung mga client ko, no, they are like complaining, di ba? Ang laki ng babayaran ng tax tapos kinukurakot lang daw nila, di ba? So, yun yung siguro yung negative side, negative downside ng pagbabayad ng malaking tax. Kumbaga, hindi nila na-utilize ng maayos, di ba? Yung, yung pera, no? I don't know kung talaga nangyayari yun, no? So, yun lang. So, yun yung tax table natin. Ano ba ang message dito? Habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax mo. Okay. Next is the basis of taxation. So, basically, kaya si government is nangongolekt ng tax, di ba? So, kanino ba nangongolekta ng tax si government? From its people, di ba? And then, yung pera na kokolekta niya, ibibigay niya rin sa taong bayan. So, yun yung purpose kung bakit naniningil ng tax si government. Okay? So, yun yung the basis of taxation. Okay. Sabi dito, receipt benefit is conclusively presumed. So, ibig sabihin, every citizen daw, sabi dito, is magbe-benefit kahit directly or indirectly, hindi mo pwedeng sabihin hindi ka nagbe-benefit from the government, no? Lalo na ng pandemic, 'di ba, yung mga mid-level, 'di ba, hindi daw sila nabigyan ng ayuda. Kumbaga, pinriority ng government yung mga minimum, yung mga no income, 'di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka nagbe-benefit from the government. Kahit na hindi ka naka-receive directly, pwede kasi naka-receive ka ng benefit indirectly. Paano ba yung indirectly na yan? Kumari, yung mga dinaanan mong kalsada, sino ba ang nagpagawa niyan? Si government. O, basically, nag-benefit ka. Diba? Yun nga lang, hindi passively directly o hindi yun totally na nag-gain ka ng something para masabi mo na nag-benefit ka, no? So, ang assumption natin dito, lahat ng citizen, lahat ng mamamayan ng Pilipinas magbe-benefit coming from the government, from the taxes na ginagamit nila. So, no? Siyempre, di natin maiiwasan na minsan merong under the table o corruption na worldwide naman yan eh. Di ba? Hindi naman ganun kalaki yung sweldo ng mga mamabatas natin pero ang dami nilang pera, di ba? Pero I don't know, no? I'm not saying na nangungurakot sila. But yun nga, meron tayong marireceive na benefit from the government, no? Assumption natin yan. Kahit na wala kang na-receive directly from the government. Okay, next slide tayo. Wala kayong question, ha? So meron tayong dalawang theory of cost allocation. So meron tayong benefit receipt theory. Meron tayong ability to pay theory. So ano nga ba yung number one na benefit receipt theory? Benefit receipt theory, sabi dito, the more benefit na marireceive mo, the more taxes na babayaran mo. Okay? So ano ba yung sinasabi niyang benefit receipt theory? Okay. For example, guys, no? So for example, yung tax sa sigarilyo, yung tax sa alak. Bakit palagay nyo marami pa rin bumibili ng alak, marami pa rin bumibili ng sigarilyo despite the fact na mahal, 'di ba? Despite the info na tumaas yung prices lalo na ng alak, 'di ba? Dati yung Red Horse, magkano isang bote ng Red Horse, guys? Magkano yung pinaka na murang naabutan nyo na presyo ng Red Horse? Anyone? Guys, magkano yung naabutan yung pinakamurang presyo ng Red Horse? Alam ko 32. 32, no? Medyo mataas na yung naabutan niya, bata pa siguro to. No, usually na kami nung panahon namin nasa alam ko nasa 20 yata siya, no. Hindi ko na maalala exactly, no. Pero the point there guys is, 'di ba, every year tumataas yung price. Okay, 'di ba? So bakit tayo bumibili? Kahit na alam natin na mas malaki yung binabayaran natin tax para ma-enjoy natin yung benefit ng pag-inom ng alak, para ma-enjoy natin yung pag-hit-hit ng sigarilyo. Pero nagbabayad ka ng tax, 'di ba? So yun ang sinasabi natin.
the more na marami kang bibilin, yes, the more na marami kang marireceive benefits. Hindi ko alam kung talaga bang benefits yun sa katawan natin, no? But, yun nga, malaki yung babayaran mong tax. Okay? So, yun ang sinasabi niyang benefit receipt theory. Para ma-avail mo to, magamit mo to, bayaran mo yung tax. Okay? So, syempre, the more na maraming nagko-consume niyan, the more na marami yung babayaran tax, the more na marami yung nagbe-benefit, no? Doon sa pag-hit-hit, pag-sindi, pag-take ng alak. Okay? So, that's benefit receipt theory. And then, meron naman tayo dito, ability to pay theory. Ito yung theory na applicable sa income tax. Bakit? Taxation should consider the taxpayer's ability to pay. Okay. So, sino ba yung may mas ability na magbayad ng tax dito? Dito sa table natin, di ba? Sino ang mas may ability? Mas may ability yung mas malaki yung income. So, kung sino yung mas malaki ang income, mas malaki ang babayaran niyang income tax. Okay? So, yun yung sinasabi nating ability to pay theory. So, kung nasa 8 million ka, mas may ability kang magbayad ng millions kasi mas malaki yung income mo. Diba? So, yun yung sinasabi nating ability to pay theory. Okay? Any question? Baka may question kayo so far? Question? Question, guys? Wala? Hindi nyo naman dinig yung nagbibideo sa kapitbahay namin, no? Kasi piyesta sa amin, eh. Dinig nyo ba yung nagbibideo? Hindi naman. Hindi Napakatahimik. po. Napakatahimik nyo, no, guys? Screenshot mo nga itong attendance nyo para may proof ako. Okay, na-present kayo. Okay, wait lang ha. Send ko lang tong attendance mga screenshot. Okay, so next. Life blood doctrine. Ano ang sabi ng life blood doctrine? Essential daw siya and indispensable to the continued subsistence of the government. No? We cannot remove taxes. No? Kasi kung wala itong taxes na to, wala din yung gobyerno. Baldado ang gobyerno. So, ganun ka-importante yung tax pagdating sa gobyerno. No? Kaya hindi niya pwedeng tanggalin yan. No? Hindi niya pwedeng tanggalin yan. Hindi gagawin ng gobyerno yan. Okay. So, what are the implications ng lifeblood doctrine? Number one, taxes imposed even in the absence of a constitutional grant. So ano ba yung minimension niya dito? Ang sinasabi niya lang dito, kahit na walang grant from the Constitution, di ba yung Constitution natin, ito yung Bible of Laws natin, no? Kahit na walang sinabi ang Constitution natin na may kapangyarihan ng gobyerno na mag-tax, meron siyang kapangyarihan nito. Kasi nga di ba, power niya to. This is one of the inherent power of the government, no? In the absence of the constitutional grants, meron pa ring power si government, no? Number two, claims for tax exemptions are construed against the taxpayer. Pag sinabi nating tax exemption, ibig sabihin hindi tayo masasubject sa tax. For example, no, yung mga minimum wage earner, hindi sila dapat kaltasan ng tax kasi nga sila ay tax exempted. Ngayon, pag exempted ka, nag-avail ka ng exemption, sino ang kailangan magpatunay na siya ay exempted? Ang kailangan magpatunay na siya ay exempted yung taxpayer, hindi si government. So kay government, patunayan mo na ikaw ay exempted. Kapag hindi mo napatunayan na ikaw ay exempted, taxable ka. So di ba favorable siya kanino siya favorable? Favorable siya kay government. Kasi once na hindi mo napatunayan na ikaw ay exempted, masasubject ka sa tax. Okay? Next is the government reserves the right to choose the object of taxation. So pwedeng piliin ni government ano ba yung mga itatax niya. Example, yung sa train law, tinax ng government yung sweetened products. So, syempre, tinax niya yung sweetened products. So, ano ba yung purpose ng pag-tax ni government sa mga sweetened products? 'Di ba? Para ma-eliminate, para mabawasan yung mga nagko-consume ng mga sweetened products like chocolates, 'di ba? Bakit? Bakit gustong bawasan ni government yung mga nagko-consume ng mga sweetened products? Kasi the major cause of death ng Pilipino is hypertension, diabetes. 'Di ba? So, syempre, sa pagkonsumo ng mga sweetened products. So, ngayon, what will happen ba kapag nagkaroon ng diabetes ng isang tao, 'di ba? Syempre, possible na magkaroon ng complication yan. Worst case scenario, magdadialysis yan. Di ba? Pag nagdadialysis yan, kailangan niya ng pera. Pag naubusan ng pera, anong gagawin niya? Hingi siya ng tulong sa mga kamag-anak niya. Pag wala na, kanino? Kay government na. Extra expension kay government. Di ba? Kaya pinili niya ngayon itong object na to na i-tax niya. So, merong kapangyarihan si government. Ano ba yung mga
itatax niya. Okay, so ayun yung choose the object. Okay? Number 4 daw, the court are not allowed to interfere with the collection of taxes. So ang gusto niya lang sabihin dito, hindi pwedeng i-delay ng korte yung paniningil ng tax ni government. So for example, may case ka sa korte, di ba, nag-appeal ka, bayaran mo muna yung tax and then tsaka ka mag-appeal. Ngayon, pag nanalo ka, dun i-refund ni government. Di ba? Lahat ng to guys, no, kung nakita mo, is favorable kay government. Kaya nga, ayun yung impact ng lifeblood doctrine. Lahat is favorable para kay government. Okay? Next. May question ba guys? Baka may question kayo? Wala? Okay, sige. So, income taxation, income received in advance is taxable upon receipt. So, ano ba yung record natin, no? Kapag naka-receive tayo ng advance payment, di ba? Debit, cash, credit, unearned income. So, liability. But for taxation purposes, taxable na yan. Ibig sabihin, magbabayad na ng tax. Di ba? Kahit na hindi pa siya na-render, once na advance payment yan, taxable na siya. So, this is the difference, guys, no, between the books, yung sa mga financial reporting standard natin, yung accrual basis, no? At saka dun sa taxation. So, possible na hindi parehas yung income mo dun sa taxable amount mo dahil because of this special rules, no? Pagdating kay taxation, no? Yung, di ba, usually kapag income advance ka, naka-receive ka ng advance payment, di ba? Hindi pa siya income eh. Unearned income pa siya sa libro mo, liability pa siya. But for taxation purposes, taxable na siya. Considered na siya as income, even though hindi pa siya income sa libro mo. So magkakaroon ng difference. Okay. Deduction of capital expenditure and prepayment is not allowed as effectively differs the collection of taxes. So hindi daw pwedeng i-deduct agad. No? Hindi daw pwedeng i-deduct agad yung mga prepayment at saka capital expenditure. Okay. So ano ba yung mga capital expenditure? Ito yung mga assets, yung mga capitalizable assets, no? For example, saan ba yun? Saan ba yung aking mahiwagang example? Taneng. Okay, kumare, no? Meron na, nagpaparenta ako ng business, nagpaparenta ako ng building, no? Meron akong revenue, 5 million. Okay. Tapos yung OPEX ko, lahat ng expenses ko nasa 4 million. Sabihin natin negative ako. So meron akong net loss. Wala akong taxable income. I mean, meron ako. Sige. Palitan natin, no? Sabihin natin 4 million. So meron akong net income. Okay. So ito yung magiging taxable ko. Ngayon, meron akong building. Bumili ako ng building bago. Grabe kainit. Okay, 10 million. Okay. Let's assume guys, no, yung income tax rate is 30%. Magkano income tax dyo ko? Magkano income tax dyo ko? So, magiging income tax dyo ko, syempre, yung net income ko, 300,000. Eh, what if dineduct natin itong building? Paano ba dapat i-expense yung building, guys? Gawin natin 10 million. Paano ba dapat i-expense yung building, guys? Paano ba dapat i-expense yung building? Hello, guys. Paano ba dapat i-expense yung building? Hello? Depreciation expense po. Okay. O, depreciation. Kung 10 years yung useful life niyan, okay, dapat magkano ang depreciation expense niya every year? Nasa 1 million. Diba? Ngayon, in-expense ko siya ng buo, building. 10 million. Magkano ang net income ko? Meron pa ba akong net income? Wala na. Di ba, net loss na ako. So, wala akong babayaran tax. So, anong impact? Kapag inaless natin yung building na yan na minsanan, hindi mo siya din-appreciate, what will happen? Wala ka nang babayarang income tax. Hindi na nakakolekta ng tax si government. So, dapat, ang gagawin mo, i-expense mo siya through the appreciation. No? Hindi mo siya pwedeng i-deduct agad. So, kung 10 years ang useful life niya, instead na 10 million ang i-deduct mo, 1 million lang. Kasi ito yung depreciation mo for every year. No? So, yun yung impact, guys. No? Kaya sabi dito, yung deduction daw is hindi natin dinideduct agad.
ina-amortize natin siya and din-depreciate natin siya. And as it differs the collection of taxes. So kung imagine kanina, nung tinanggal ko tong building na to, nagbayad siya ng tax, di ba? Pero nung nilagay ko yung 10 million, wala na siyang babayaran ng tax kasi nga net loss siya. So yun, it differs, madidelay yung collection ng taxes. Okay? And then the lower amount of deduction is preferred when a claimable expense is subject to limit. So meron kasing mga example, no, yung EAR o entertainment, amusement, and recreation. Okay? Okay, yung EAR kasi, okay, ang limit niya, EAR, no, entertainment, amusement, and recreation, nasa chapter 12 to. 12C yata to, special deduction. Okay, ang limit niya is 1% of gross revenue. So kung 1% niya, ito yung limit niya ha. Ito yung limit niya. Eh magkano ba yung 1% of gross revenue? Let's get the limit. 0.01. So 50,000. For example, no, ang actual niya is 600,000. Okay. Ngayon, for taxation purposes, hindi mo i-deduct ng buo yung 600,000. Kasi nga, subject siya sa limit. Magkano ang limit niya? Okay. 50,000. So, ibig sabihin, nakalimit lang yung pwede mong i-deduct para dun sa pag-compute mo ng taxable income o yung amount na masasubject sa tax. No? Since meron siyang limit, kaya nga sabi natin dito, no, a lower amount of deduction is preferred when a claimable expense is subject to limit. So, ibig sabihin dito, ang actual niyang EAR is 600,000. Pero subject siya sa limit na 50,000. So, ang na-deduct mo lang for taxation purposes is 50,000. So, nakita mo yung difference. From net income of 1.4, ang naging net income niya, ang taxable income niya ngayon is magiging 1,950,000. Because of what? Because kinonsider natin yung mas mababang deduction. So kapag deduction ang pinag-usapan, mas gusto ng government yung mas mababa. Eh di favorable na naman kay government. Okay, so ayun yung subject to limit. And lastly, a higher tax base is preferred when the tax object has multiple tax bases. Kapag naman tax base, so ano ba yung tax base natin dito? Ito yung tax base natin. Yung masasubject sa tax. Sabi natin, higher. So syempre kapag higher ang tax base mo, anong mangyayari? Mas malaki yung babayaran mong tax. Kanino siya favorable, guys? Kanino siya favorable? Alvarez, John Denver, kanino siya favorable? Sa government po. Okay, so napansin mo, no? Lagi siyang favorable kay government. So ayun yung purpose, no? Ayun yung impact ng lifeblood doctrine. Okay? Mas lagi na lang siyang favorable kay government. Okay? So, ayun yung impact ng lifeblood doctrine. Okay? Lahat ng yan favorable kay government. So, any question, guys? Baka may question kayo. Question. Denise Reynante, baka may question ka? Do you have question, Denise Reynante? Wala po. Wala. Sige, Denise. Walang question si Denise. Okay. Tumako naman tayo dito sa inherent power of state. Anong ibig sabihin ng inherent power of state, di ba? Talagang existing. Parang inborn na sa kanila. Meron talaga silang power na ganito. Ano ba tong mga power na to? Taxation power, police power, and eminent domain. Siyempre, alam niyo naman yung taxation power, police power, to protect the well-being of the people, at saka eminent domain, the power of state to take the private property. So dun sa eminent domain, guys, kukunin ng government yung property mo. Dapat ang purpose niya is for public purpose lang at babayaran niya kung magkano lang yung property mo. Hindi niya babayaran ng sobra-sobra yan. No? So kahit sa ayaw mo at sa hindi, ayun yung eminent domain. Kukunin ni government yung property mo at dapat yan ay for public purpose lang. Okay? And then next tayo. So ngayon pag-usapan natin, no, yung tatlong power ng state. Okay. What are the three power of state? Okay, let's start with the first one. Okay.
yung first comparison natin, no? So magkakaroon lang tayo ng comparison dito. Ayan. So sa authority, siyempre government, and private utilities. Yung purpose, di ba? To support the government for taxation, to protect the general welfare, for the police power and eminent domain for public use yan. Persons affected, community sa dalawa, and owner of the property. Siyempre dun sa eminent domain, kukunin ng government yung property mo. So ang affected doon yung owner ng yung property, may-ari. Amount of imposition, dito unlimited. Bakit sinabi niyang unlimited? Unlimited guys kasi hindi naman matatapos ang obligation ni government. No? Unless magunaw ang Pilipinas, wala nang Pilipinas, wala nang kailangan pa si government. Yun lang ang sinasabi niya. Hindi matatapos yung kukolektahin niyang tax kasi nandito tayo, existing ang Pilipinas. Sa police power naman, limited yung kukolektahin niya, sabi dito, to support or to cover the cost. Ano ba example nito? NBI clearance. Pumunta ka sa NBI, kuha ka ng NBI clearance, hindi ka naman niya pwede singilin ng kahit magkano. To cover lang the cost. Yun lang sa police power. And then dun sa eminent domain, no amount imposed. Bakit no amount imposed? Kasi nga si government pa yung magbabayad sa'yo. Why? Because kukunin niya yung property mo, babayaran niya. Kaya si government pa ang magbabayad sa'yo. Hindi siya ang babayaran natin. Okay? Importance, pinaka-importante itong si taxation, ang pinaka-superior itong si police power. Siyempre, kahit na may taxation, sobrang gulo ng Pilipinas, di ba? Patayan doon, patayan dito, di ba? Magulo. Hindi mo mai-impose na maayos yung taxation. And then, eminent domain, importante siya. Inferior, superior itong dalawa. And then, limitation. Ano ba yung sinasabi niyang limitation? Diba? Limitation, parang ganito guys. Kumari, ang height ko, 5'5". Tapos tinaas ko yung kamay ko. Ang maximum reach ko is 6 feet. Ayun yung limitation ko. Hanggang 6 feet lang ang pwede kong abutin. Okay? So, ayun yung tinatawag na limitation. Hanggang saan ba pwedeng i-impose itong tatlong power na to? Okay. Doon sa eminent domain, ang kanyang limitation is for public purpose. As long as for public purpose yan, at babayaran ka lang kung magkano yung value ng property mo, pwede ang eminent domain. Kapag private na, hindi na pwedeng i-impose ang eminent domain, mag-a-appeal ka na dyan. Sa police power naman, public interest and due process. No? Hindi ka naman basta-basta pwedeng ikulong. Di ba? So may proseso yan. Doon naman sa taxation, meron tayong tinatawag na constitutional and inherent limitation. So pag sinabi natin constitutional, this is based on law, inherent, talagang existing yan, even without this law. Diba? Ayan ang limitation niya. Kaya meron tayong limitation. Okay? So, ayun yung limitation ng tatlong ito. So, ayun yung comparison natin dun sa tatlong power of the state. Okay. So, now, of course, ang topic natin is taxation. So, pag-usapan natin what is constitutional and inherent limitation. Number 1, territoriality. Can be imposed only within the territories of the state. Ano bang ibig sabihin yan? Kahit na walang batas na nagsasabi na hindi mo pwedeng i-tax yung mga nasa ibang bansa, hindi mo talaga sila pwedeng i-tax. Hindi ba pwede ko bang i-tax yung nasa Amerika? Pwede ko bang i-tax yung nasa China? Kung wala naman sila sa teritoryo ng Pilipinas. So that's what you call territoriality. Even without an existing law, doon lang hanggang doon lang, hanggang sa sakop mo lang, hanggang sa teritoryo mo lang ang pwede mong i-tax. Hindi mo pwedeng i-tax yung nasa ibang bansa. Okay? Kaya nga territoriality. So that's the first inherent limitation of taxation. Number 2, international committee. All states are equally sovereign. Example, yung mga embassies natin o consular offices, they are not subject to tax. So meron tayong kasunduan with other countries na yung mga embassies na yan is hindi taxable. Kasi hindi naman talaga sila nandoon to generate profit. Like for example, Philippine Embassy na nasa Amerika. Hindi naman pumunta doon yun para magtrabaho Pumunta lang doon yun yung Philippine Embassy para in case na may kailanganan yung mga Pilipino na nandun sa US, meron silang makakausap doon ng mga Pilipino na representation ng Pilipinas. No? So, yun yun. Number 2, International Committee. Number 3, kahit na wala ng batas to guys, no? Ang pangongolekta ng tax is for public purpose lang. Wala nang iba. No? Kailangan for public, hindi pwedeng for private. Number 4, exemption of the government. Diyos ko naman. I-tax may wari government, no?
Ita-tax mo ba si government? Diba? Kanino ba napupunta yung tax na nakokolekta ni government? Kanino ba napupunta, guys? Wait, 23 na sila. Kanino napupunta? Arcel. Mga tao, sir. Kanino? Sino yan? Kanino napupunta yung tax, di ba? Napupunta kay government. Ita-tax ni government yung sarili niya. Ano yan? Nababaliw na ba siya? So, hindi ita-tax si government kasi it will not raise additional funds. So, kahit na walang batas, exemption of the government, talagang hindi siya ita-tax. Ita-tax kasi sa kanya din mapupunta, di ba? Magpapakapagod siya. O, i-tax mo ko. Ita-tax ko yung sarili ko. Sa akin din mapupunta yan. O, di ba? Nagpapakapagod na lang siya. Okay. Kaya hindi siya ita-tax. Number 5, non-delegation of taxing power, sabi dito, is vested exclusively in Congress and is non-delegable. So guys, yung mga batas natin guys, no, nag-start yan originally sa Congress. Kaya napaka-importante nun, mga iboboto yung congressman, congresswoman, no, na kailangan talagang isipin natin kung sino yung iboboto natin, no. Kasi dyan mag-originate yung mga batas. Okay? So yun, hindi daw pwedeng ipasa, sa Congress lang siya mag-originate, then magagaling yung paggawa ng batas. Okay? So, ayun yung sinasabi niyang non-delegation of taxing power. So, that's the 5 inherent limitation. So, balikan lang natin, no? Number 1, territoriality. Number 2, international committee. Number 3, for public purpose. Number 4, exemption of the government. And number 5, non-delegation of taxing power. So, ayun yung 5 inherent limitation. Okay? So, after nito, pag-uusapan natin yung constitutional limitation. It will now be based on law. Okay? So, guys, no, patapos na yung aking Zoom. So, I can only send link after 10 minutes, no? So, magkaroon muna tayo ng break na 10 minutes and then tuloy tayo sa chapter 1. No? So, next meeting, Friday, mag-meet pa rin tayo, no? Okay, so, i-cut ko muna to, guys, no? So, balik kayo after 10 minutes. Magsasend ako ng bagong link. Okay? So, see you dun sa ating another link. Bye, guys. Thank you po.